Na ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Usapang teenage pregnancy pa nga rin po ang ating patuloy na pagtutuunan ng pansin dito po sa ating palatuntunan. At naiwan nating katanungan do kanina kung ano nga po ba yung ideal age para magbuntis. Kasi kung ito nga pong 19 years old below, may delikadong epekto sa babaeng nagdadalang tao. Gayon rin naman, Dok, 'di ba, kapag yung mga medyo may katandaan na.
extremes, no? Actually, ang payo po sa atin ng ating mga OB-GYN ay dapat po at the age of 35, na-achieve na po natin yung ating ideal family size. Kung ilang gusto mong anak, dapat titigil na po tayong magbuntis at the age of 35. Okay, but going back to your question, when is the ideal age to get pregnant? Yung ready na yung katawan natin, Dok, ano? Physically, mentally, even financially, isama na rin natin. Yes po. Kasi po, even if we say you are physically ready for pregnancy, you're 19 years old and above, kung financially hindi ka rin ready, emotionally hindi ka rin ready, so during pregnancy, you will not be happy. So kung tormented po yung iyong pregnancy time, very stressful siya, I don't think po it will have a good effect on the baby. Right? In fact po, pwedeng maapektuhan yung personality ng baby na ating pinagbubuntis depending po on the state, emotional state ng nanay during pregnancy. So, you see po, so kaya kailangan po as much as possible, handa na po in all aspects. Kaya po ang battle cry ng Philippine Pediatric Society, no, is #wag muna bish. Okay. Wag muna bish, hanggang kaya pong pigilan, no? Hanggang para po makapag-intay na tayo po muna ay makatapos mag-aral, ayan, no? Kahit papano, meron na po tayong income na enough nang ibili ng mga pang-araw-araw na gastusin. Itustos sa pang-araw-araw na gastusin. And then life will be better. Yes. Say that, no? Opo. Para sa iyo, di ba? Para sa personally and para sa mga taong nakapaligid sa iyo, 'di ba, Doc? Magiging maayos ang takbo ng lahat kung handa ka na talaga na magdalang tao. Yes po, plano po ang lahat sa buhay. Kasi sabi, if you don't plan, no, talagang mag-fail ka. So kailangan po planado ang lahat. Lalong-lalo na po ang aspeto ng pag-asawa at pag-aanak. Yes, okay. Ayan. So, hindi siya biro. Opo. Eto, Doc, tanong rin lamang po ng mga nakikinig sa atin. Ano naman nga daw po muna, Doc, yung mga signs and symptoms na nagbubuntis na nga po pala ang isang tao? Lalong-lalo na nga kanina, di ba, sinabi natin na out of curiosity, yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng early pregnancy. Okay po. Ma'am Eli, before I answer that question, naalala ko lang po bigla, no? There is as high as 46% among our adolescent pregnancies who would resort to abortion. Ganun po kataas. Kasi po, 2/3 din ng mga adolescent pregnancies po natin ay coming from the low-income group. No? Sila po yung poorest of the poor. No? Doon po nanggagaling yung kalakihan ng ating cases. And then po, itong mga kabataang ito, naiisip po nila, no, na pag nagbuntis, ang problema ay itong batang ito. So pag inalis ko to, tapos na problema ko. So yun po yung naiisip nila. Little do they know that when they resort to abortion, definitely po, I don't think there's any legal clinic in the Philippines who would perform abortion just by choice, no? So kaya po, pupunta sila sa mga ligid-ligid, sa mga tabi-tabi, na posible pong, hindi lang posible, but are illegal centers who would do abortions. And when it's illegal, napakalaki po ng chances na madumi ito, hindi po siya sterile, hindi po tama yung sinusunod na medical procedure, pwede po talaga silang mamatay, no, from doing such an act. So yun po, no? And then and then Mamela, ano po uli yung tanong natin? If I may go back to your question earlier. Yes, yung mga signs and symptoms nga po ng pagbubuntis ng isang babae. Para nga rin po dun sa mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon na hindi, kasi alam mo 'di ba, Doc, yung mga nagsusuka, ayan, nahihilo, i-search na nila sa Google kung ito nga po ba ay may kaugnayan sa kanilang pagbubuntis. Definitely po, one would be a missed period. Kung regular po yung etong menstruation, tapos bigla po hindi na dumating, no? Tapos alam mo na may ginawa ka, may nangyari. So pwede na po yun. And then pangalawa, yes, yung po morning sickness natin. Pangatlo, masama ang pakiramdam. Parang ang sarap lang itulog ng itulog. Yung mga ganung bagay. And then, basically, mood swings. Pwede po mainit ang ulo. No? Yung mga ganung bagay. But definitely,
definitely po, after a month or a few days po na missed period, we can already check, no, and do pregnancy test para malaman po kung talagang buntis or hindi. Kasi bago gumawa ng kung ano pa mang hakbang, no, magiinom ng kung ano-ano dahil feeling nila may trangkaso sila. Oo. Di po ba? Okay. Yes. Tapos po, for the information din ng ating kabataan, kasi po ito very common. Iinom daw ng soft drinks na ganyan, hahaluan ng isang klase ng tabletas ay makakalaglag na ng baby, ay hindi po totoo yun. Tatalon after sex, hindi po totoo yun. Ha? Hindi po malalaglag ang baby sa ganon. Okay po. Sige po, Ma'am Eli. Naalala ko lang po bigla. Opo. Ayan na. Mention nyo na nga rin po yung mga myths, Doc, na pinaniniwalaan or naiisip ng mga nakikinig sa atin ngayon, ano? Yung paghuhugas naman daw po ng private organ after sex, Doc, maaari rin daw po bang makaiwas ito sa pagkakaroon o pagbuo ng sanggol, ano? No po, no. It has no bearing. Opo, no. Ang paghuhugas po ng ating ari after any sexual intercourse is part of hygiene. Opo, para mabawasan po ang UTI for that matter, no, and any other infections. Pati po pag-ihi, no. Yes. Urination, pag-ihi after sex is a very good hygiene measure, no, na pwede po natin gawin. But it will not terminate or it will not prevent pregnancy. Ang paggamit naman daw po ng condom, Doc, ay 100% guarantee na makakaiwas sa pagbubuntis or sa pagbuo ng baby. No po. The answer is a very big no. Okay. Kaya po, that's what, isa po yan sa mga battle cries, no, ng Philippine Pediatric Society. These are two big words that I want to leave our audience tonight. Risk reduction versus risk elimination. Tandaan po natin. When we say risk reduction, we are doing measures that will help prevent pregnancy from happening. Reduce lang po. Pinabababaan lang natin yung kadelikaduhan at yung chances to get pregnant. And that is by the use of your contraceptives and by the use of your condoms. Na po? And all other family planning measures. Pero po, reduction lang siya. We want risk elimination. Tanggalin po yung lahat ng kadelikaduhan. And that can only happen if we do po sexual abstinence. Okay, huwag makipagtalik. Okay po, huwag makipagtalik, yung po 100% sigurado, wala pong mabubuntis, hindi ka makakabuntis at hindi ka mabubuntis. At hindi rin po mahahawa ng sexually transmitted illnesses or infections. Kaya #wag muna, besh. 100% po na risk elimination. Yan ang gusto natin. Yes. Okay, balikan rin lamang natin, Doc, yung dun sa abortion dahil ito nga po yung isa sa mga naiisip nila na parang solusyon but not totally good idea, Doc, 'di ba? Pero ano ba yung magiging epekto kapag nagpa-abort yung isang babae, Doc? Mahihirapan na ba siyang magbuntis sa susunod? Ganun ba yun, Doc? Okay po. Number one, especially po if the abortion is done in illegal clinics, no? Na alam po natin yung nagpo-perform are not licensed medical people. Okay po. So po pwede po silang mamatay sa tetanus, pwede po silang mamatay from bleeding, pag po na sobrahan ng pasok yung mga instrumento sa loob ng uterus, pwede pong mabutas yung ating uterus, no? At pwede pong mahirap ng pigilin yung pagdudugo. So other than infection, bleeding po will be a very good cause of death, no? And kadelikaduhan sa isang babae. Pangatlo po, yes, pag nabutas po yung ating uterus, na damage po yung ibang parte ng ating reproductive system, the chances po na hindi na tayo magkakaanak pang muli, ay syempre po napakataas. No? Napakataas. No? And then, the emotional and psychological aspect po na dala rin ito is the guilt. No? Definitely po, you will be grieving and you will be guilty for the rest of your life, no, Doc? Yes po, for the rest of your life. Kasi po, balik-balik ta rin man natin, abortion is murder. Murder. Okay po. Pumapatay tayo. Kaya hindi kailanman po tama ang gawain yan. No? We're running out of time, Doc. Ano? Maaari po bang makahingi na lamang po ng ilang advice para sa inyo para nga po maiwasan itong early pregnancy, unwanted pregnancy? Yes po. Ang aking pong payo, unang-una sa mga magulang na nakikinig po ngayong gabing ito, no?
it's true po that the teenage years, the adolescent years is one of the most difficult na pinagdadaanan po ng ating mga anak, but it is also one of the most exciting years of their lives. And we want you to journey with your young people. We want you to journey with your adolescents. Let's go down to their levels. Let's be friends with them. Let's spend time with them, and let's get to know what they're doing, what they're up to, yung mga yo-yo nila. Yes. Sabayan po natin. Let's have fun with them po. Then alamin natin ano yung mga pinagdadaanan nila para po kasabay nila tayo sa journey ito over the 9-year period of the adolescent years. Kahit man po sabihin nila na tayo ay iba na ang ating generation at medyo nahuhuli na ang kanilang mga magulang at hindi makasabay sa mga young people, let us always remember po that parents will always have the most the highest level of influence in the lives of our children. So wag po magsawa, let's not give up on our children. Patuloy po silang ipanalangin, patuloy po silang gabayan. But then parents, we need to experiment, no? Kung ano po yung way, ano po yung style na that will work with our children. Kasi po like if nakita ninyo na yung sermon at nagging will not work, and then ibahin po yung style. Baka pwede isama mag-shopping, isama pakainin muna bago pagalitan. Oo, yun, gano'n. So hindi po nadadala sa sermon, do it in a diplomatic way, in a loving way, no? So yung mga gano'n. For our young people naman, for adolescents, mga anak, ano po, bago natin pasukin na anumang bagay, no? Mag-isip. Yes, mag-isip, hindi lang 100 times. Ako ba ay makakapagbigay ng honor sa aking pamilya or ako ba ay makakapagbigay ng kahihiyan? Tapos anong magiging posibleng epekto nito sa buhay ko? Will I be successful in the future if I do this? Or I can wait? No? Kasi it's really unfair to ipagpalit natin, okay, ladies and gentlemen, sexual climax is only about a few seconds to a few minutes. Ipagpalit mo yung few seconds of pleasure sa buong buhay mong pagsisisihan at buong buhay mong paghihirapan, no? Pag nagkamali tayo. So, yun lang siguro ang maihahabilin ko ngayon, Ma'am Eli, sa ating lahat. At ulit po, #wag muna besh. Okay? Yes. Mag-hintay sa tamang panahon. Yes, true love waits nga daw po, di ba, Doc? So, maraming salamat, Dr. Mary Grace Tan Uy. At para po sa mga gusto pong magpakonsulta at para rin po sa interesado sa inyong programang #wag muna besh, ang inyong pong clinic address, hotline number, and Facebook page na rin po, Doc. Actually po, this is a program of the Philippine Pediatric Society. We call it Project Teenspire. Now, they can approach any pediatrician in their locality, anywhere in the Philippines. And then they will be connected to our society, and then pwede po natin gawin ang Project Teenspire sa lahat ng eskwelahan sa Pilipinas, all the youth groups, even churches, and kahit po anong organisasyon na willing tanggapin at i-welcome kami sa inyo pong bakuran. Now, we will be more than willing to go there and teach. Meron po ba tayong maibibigay na number or clinic address? Actually po, I'm based in Tacloban City. Oh, I'm based yes. in Tacloban City. Yes po. So, malayo-layo. I'm connected with Allied Care Experts Medical Center po. Yeah. Okay. Maraming salamat once again, Doc, sa inyong oras and information na binahagi sa amin ngayong gabing ito. Maraming salamat din po for the privilege of sharing my time with you. Yes po. Yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion ngayong gabing ito. Maraming salamat po muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Inyo rin pong nakasama, Ellen Ibensal. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Hello, Washi!